Tumakas si Jacob mula sa kanyang tahanan, dala ang takot at bigat ng kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Sa kanyang paglalakbay, hinarap niya ang katahimikan at ang bigat ng kanyang mga desisyon. Sa gitna ng pagod, natulog siya sa lupa gamit ang bato bilang unan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang hagdan na nagdurugtong sa langit at lupa. May mga anghel na umaakyat at bumababa bilang simbolo ng koneksyon ng Diyos sa tao. Narinig niya ang tinig ng Diyos na nagpatibay sa pangako na ibinigay sa kanyang mga ninuno. Ipinangako na ang lupa at lahi ay pagpapalain at magiging bahagi siya ng dakilang plano. Paggising niya, napagtanto niya na ang lugar ay banal at puno ng presensya ng Diyos. Nangako siya na susunod sa Diyos kung siya ay gagabayan sa kanyang paglalakbay. Ginawa niyang tanda ang lugar bilang alaala ng kanyang karanasan at pangako. Matapos ang kanyang pangako, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay patungo sa lugar na magbabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang landas ay mahaba at puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Ang kanyang landas ay mahaba at puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Sa kabila ng kanyang takot, nanatili ang pag-asa na ang kanyang hinaharap ay may layunin. Unti-unting nagbago ang tanawin at naramdaman niyang papalapit na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nakarating siya sa isang balon na magiging sentro ng isang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Pinagmasdan niya ang mga pastol na naghihintay sa tamang oras upang painumin ang kanilang mga hayop. Tinanong niya ang mga pastol tungkol sa kanilang lugar at sa mga taong naninirahan doon. Nalaman niya ang pangalan ni Laban na kanyang kamag-anak at ang lugar kung saan siya matatagpuan. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang kanyang kapalaran ay papalapit na sa kanya. Ang katahimikan ng sandaling iyon ang huling pahinga bago magsimula ang mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay. Dumating si Rachel kasama ang kanyang mga tupa at sa sandaling iyon nagbago ang mundo ni Jacob. Sa unang tingin, nahulog ang loob ni Jacob kay Rachel at nagsimula ang isang pag-ibig na magdadala ng sakripisyo. Sa harap ni Rachel, ipinakita ni Jacob ang kanyang lakas bilang tanda ng kanyang hangarin at determinasyon. Rachel, sa unang pagkakataon na ito, nadarama ko ang isang bagay na espesyal. Oo, Jacob. Parang may malaking bagay na mag-uugnay sa ating pakailanman. Sa kanyang damdamin, hindi napigilan ni Jacob ang kanyang emosyon at ipinakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Panginoon, salamat sa patnubay mo. Tinanggap siya ni Laban bilang kamag-anak at pinayagang manatili sa kanilang tahanan. Nanatili si Jacob at nagtrabaho habang lumalalim ang kanyang pag-ibig kay Rachel sa bawat araw. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumibay ang kanyang pagmamahal na naging dahilan ng kanyang pagtitiis. Inalok ni Jacob ang kanyang sarili na magtrabaho kapalit ng pagkakataong mapangasawa si Rachel.
Tinanggap ni Laban ang alok ngunit may lihim na balak na magdudulot ng panibagong pagsubok. Lumipas ang 7 taon na tila saglit lamang dahil sa kanyang matinding pagmamahal kay Rachel. Dumating ang araw ng kasal na matagal niyang hinintay at pinangarap. Sa ilalim ng belo, ipinadala si Leah sa halip na si Rachel na hindi napansin ni Jacob. Sa umaga na bunyag ang panlilinlang at nagulat si Jacob sa nangyari. Leah, ikaw? Paano nangyari ito? Galit niyang hinarap si Laban at hinanap ang sagot sa kanyang ginawang panlilinlang. Ginamit ni Laban ang kaugalian bilang dahilan upang ipagtam ang kanyang ginawa. Napilitan si Jacob na magtrabaho muli upang makuha ang kanyang tunay na minamahal. Sa wakas nakuha niya si Rachel ngunit ang kanyang buhay ay naging mas komplikado. Ang dalawang babae ay naging sentro ng tensyon na magdadala ng komplikasyon sa kanilang pamilya. Sa sandaling iyon nagsimula ang mga pangyayaring huhubog sa hinaharap ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso naramdaman ni Leah ang lungkot dahil hindi siya ang tunay na minamahal ni Jacob. Ngunit nakita ng Diyos ang kanyang kalagayan at binuksan ang kanyang sinapupunan upang magkaroon ng anak. Ipinanganak ang kanyang unang anak bilang simula ng pagbabago sa kanyang buhay at pag-asa. Sunod-sunod ang kanyang mga anak na naging dahilan ng kanyang lakas sa gitna ng hirap. Sa kabilang banda si Rachel ay napuno ng inggit dahil hindi siya nagkakaroon ng anak. Sa kanyang matinding damdamin, humiling siya kay Jacob ng anak na tila ba ito ang magbibigay sa kanya ng halaga. Ibinigay ni Rachel ang kanyang alipin upang magkaroon siya ng anak sa pamamagitan nito. Patuloy na dumami ang mga anak na magiging pundasyon ng 12 lipi ng Israel. Naging malinaw ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang babae na lalong nagpalala ng sitwasyon. Ang kanyang pamilya ay lumaki ngunit naging komplikado dahil sa mga hidwaan sa loob nito. Sa huli naalala ng Diyos si Rachel at binigyan siya ng anak bilang katuparan ng kanyang pag-asa. Ipinanganak si Joseph na magiging isa sa pinakamahalagang tauhan sa susunod na kabanata. Sa pagdami ng kanyang pamilya, nagsimulang lumakas ang kanyang posisyon at impluwensya. Paulit-ulit na binago ni Laban ang kasunduan upang makinabang sa trabaho ni Jacob. Sa kanyang karunungan, gumawa si Jacob ng paraan upang palaguin ang kanyang sariling kayamanan. Unti-unting lumago ang kanyang mga hayop at naging mas mayaman siya kaysa dati. Nakaramdam ng inggit ang mga anak ni Laban at nagsimulang magduda sa pag-unlad ni Jacob. Naramdaman ni Jacob ang pagbabago sa kanilang paligid na nagbigay babala ng paparating na problema. Sa sandaling iyon nagpasya siyang umalis at simulan ang pagbabalik sa kanyang tunay na lupain.
Sa lihim kinausap ni Jacob sina Rachel at Leah tungkol sa kanyang plano na umalis at bumalik sa kanyang lupain. Sumang-ayon sila at piniling sumama sa kanyang paglalakbay palayo sa kanilang ama. Sa katahimikan ng gabi umalis si Jacob kasama ang kanyang pamilya at ari-arian. Nalaman ni Laban ang kanilang pag-alis at nagalit sa ginawang lihim na pagtakas. Sinimulan niya ang paghabol kay Jacob upang habulin at harapin siya sa kanyang ginawa. Ngunit binalaan siya ng Diyos sa panaginip na huwag saktan o gawin ang masama kay Jacob. Naabutan niya si Jacob at hinarap ito sa gitna ng disyerto na puno ng galit at tanong. Ipinagtanggol ni Jacob ang kanyang sarili at ipinaliwanag ang kanyang desisyon na umalis. Hinaluhog ni Laban ang kanilang mga gamit ngunit wala siyang nakita na kanyang hinahanap. Sa huli nagkasundo sila at naghiwalay ng may kasunduan na huwag nang muling magbanggaan. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang lupain na puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit bumalik ang takot sa kanyang puso dahil haharapin niya muli si Esau. Nalaman niyang paparating si Esau kasama ang maraming lalaki na nagdulot ng matinding pangamba. Hinati niya ang kanyang pamilya upang mabawasan ang panganib kung sakaling magkaroon ng masamang mangyari. Nanalangin siya sa Diyos na iligtas siya mula sa galit ng kanyang kapatid. Naghanda siya ng mga handog upang ipadala kay Esau bilang paraan ng pakikipagkasundo. Ipinadala niya ang mga handog ng paunti-unti upang maibsan ang galit ng kanyang kapatid. Sa gabi bago ang kanilang pagkikita, nag-iisa si Jacob at hinarap ang kanyang sarili. Sa kanyang puso naglaban ang takot at pag-asa sa mangyayari kinabukasan. Ang katahimikan ng gabi ang huling sandali bago ang pinakamahalagang tagpo sa kanyang buhay. Sa gitna ng gabi nag-iisa si Jacob sa tabi ng ilog habang pinagninilayan ang kanyang buhay. Biglang may lumapit na isang nilalang at nagsimula ang isang kakaibang labanan. Nagpatuloy ang kanilang pakikipagbuno na puno ng lakas at determinasyon mula sa dalawang panig. Buong gabi silang naglaban na tila walang gustong bumitaw sa kanilang pinanghahawakan. Sa isang iglap hinipo ng nilalang ang kanyang balakang at napilay si Jacob. Sa kabila ng sakit hindi siya bumitaw at lalo pang hinigpitan ang kanyang kapit. Tumanggi siyang pakawalan ng nilalang hanggat hindi siya nabibigyan ng pagpapala. Tinanong siya kung ano ang kanyang pangalan bilang bahagi ng sandaling magbabago sa kanyang pagkatao. Ipinahayag niya ang kanyang pangalan na sumisimbolo sa kanyang nakaraan at pagkatao. Binago ang kanyang pangalan mula Jacob tungo sa Israel bilang tanda ng kanyang pagbabago.
Ipinahayag na siya ay nakipaglaban at nagtagumpay na magiging bagong simula ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon natanggap niya ang pagpapala na kanyang pinaglaban sa buong gabi. Sa pagsikat ng araw natapos ang kanyang laban at nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bagamat may pilay siya ay naging paalala ito ng kanyang karanasan at pagbabago. Tinawag niya ang lugar bilang tanda na nakita niya ang Diyos at nanatili siyang buhay. Handa na siyang harapin si Esau bilang bagong tao na may ibang pananaw sa buhay. Sa halip na galit, sinalubong siya ni Esau ng may yakap at kapatawaran. Jacob, kapatid ko! Pinapatawad kita. Nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila at naghilom ang sugat ng nakaraan. Mula sa kanya magsisimula ang 12 lead na magdadala ng kasaysayan sa hinaharap. Sa huli ang kwento ni Jacob ay patunay na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pakikipaglaban sa sarili.